laptop. Good day mga ma'am and sir. So ito nga pala ay mayroong pinadala sa atin na laptop, no, sa ating galing sa ating kutit sir. So nagchat ito si Ma'am Flor de Lisa Anfoni na yung laptop daw niya hindi siya mag-turn on. So ito nga chine-check natin. So sinubukan kong i-turn on, hindi talaga siya nagto-turn on. So talagang nakaka-frustrate yung ganito, no. Pag didiskitaan talaga natin na yung laptop ang sira. So ito nga chine-check natin, no. Yan, so wala tayong nakikita mga light indicators. So ibig sabihin nito ay something wrong with the laptop. So basic muna tayo mag-checking, no. Yan, so unang i-check natin sa mga ito mga kaso is yung kanyang charging system. So ito nga, sinubukan na natin i-check yung kanyang charging system. Ayan, charge natin. Wala pa ring ilaw. Walang light indicator. Hindi pa rin siya mag-on. Walang umiilaw. Walang umiilaw. Gamit tayo ng ibang charger. The same charger, the same laptop. Ito yung aking charger. Ayan. Okay. The same charger. SIM charger lang. Tingnan natin. Ayan, umiilaw. Ilaw siya. Ayan, o. Pero kung yung charger niya, saksak muna natin. Pag yung charger niya, ito natin yan. Walang ilaw. Hindi siya mag-on. So ito natin uli yung isang charger. Ayun, umilaw. So ito natin. Ayun. So ang sira ay charger. Check natin. Physical check natin. Ano ba yung sira sa charger ni Ma'am Flo? Ito, connected naman ng ayos. Wire. So yun nga, confirm natin no, na yung charger ang sira. So ito, ayusin natin yung kanang charger, no. Bubuksan natin itong charger na ito para ma-check natin kung ano ba yung kanyang kalagayan sa loob. Okay. Gawin natin ay gagamit tayo ng gasolina. Pwede naman pwede naman crudo, pero wala kasing ano. So ito muna gamitin natin. Lagyan natin ito sa singit na dito. Ayan. So pwedeng gamitan natin ng basahan o cotton, pero kung kaya naman yung estimate, pwede rin diretso na lang. So ito, diretso ko na lang kasi sanay na ako sa mga ganito. So alam ko na estimate kung ano karami ilagay, no? Importante mapasukan itong maliit na dito, maliit na guhit dito, mapasukan yan kasi nandiyan yung nakadikit, nandiyan yung kanyang wala kasi ito siyang bolt. Yan, wala siyang bolt, no. So papasukan natin ito ng crudo, then maghintay tayo ng mga 10 minutes. So ito lalagyan ko na, no.
Huwag masyadong madami. Kasi baka matuluyan yung ating matuluyan yung mga electrical components sa loob. Ito kung di kayo sanay, pwede ka gamit ng trapo or cotton para konti-konti ilagay. Ang objectives is mapasok yung sa gitna ng guhit na ito, sa kanyang cutter dito sa mga gitling-gitling. Yan, kita niyo madali lang siya mabuksan. Sama kita lang ko ng 10 minutes bago ni buksan. Kasi yung kanyang pangdikit sa loob ngayon natunaw siya ng lagyan natin ng crudo ng gasolina. Sige lang, kasi ito siya okay lang ito siya magkaroon ng mga bitak kasi didikpitin natin ito pagbalik. So ito na siya yan, buksan na natin. Ayan, so safety siya walang tumagos ng gasolina or crudo. Ngayon ititis natin ito kung yung output ba niya is 18 or 19 volts. Ito ibig sabihin pag okay yung output niya dito, yung ating ito may problema ang ating itong kuryente na ito yung charger. Okay. After nga natin mabuksan yung charger so dinala natin sa loob kasi walang saksakan sa labas. So ito i-check natin gamit ang ating multi-tester Okay. Tingnan natin. Lagyan natin sa 20. Yan. So tingnan natin yung kanyang output. Okay, nakasagsak yan pero yung output niya is hindi umabot ng 1 volt. Yan. So may problema. Try natin tanggalin. Ngayon isi-set natin sa continuity. Tingnan natin kung may ground. Dapat hindi ito siya mag-beep. Okay. Marinig niyo may beeping siya Nagbi-beep. Yan. Try natin ito tanggalin isang terminal niya kung magbi-beep pa rin. Try natin yung isaksak. Kunin natin yung voltahe ulit. Set natin sa 20. Ayan nagre-reading na siya ng 18 volts. 19.
Kita niyo. So, ang ibig sabihin, may mali dito sa wiring na ito. Itong wire niya. Ito yung papalitan natin. Okay. So ito na ano, after natin ma-confirm na mayroong short circuit sa kanyang output. So ito, ang ginawa ko dito, hindi ko na lang tinapon o pinalitan yung kuryente. So ang ginawa ko, pinutulan ko na lang, tinanggal ko yung may mga may mga bruises dito. Yung kasi isa rin ito sa mga suspect, although meron siyang continuity, pero baka mayroong mga short circuit. So ito nga, tinanggal ko siya. And then pagkatanggal ko niyan, may mga damage na yan o may mga titigas na bagay dyan sa kuryente na yan, ay dinugtong ko siya uli. So yun lang, umiksi yung kanyang output na saksakan. So ito na nga, inaayos natin. Okay. Ito na nga, makikita ninyo, no? Dinudugtong ko yung pinagputulan ko. So halos 1 meter yung natanggal ko na kuryente niya. Sinususpect ko na mayroong mga doon, may short circuit. So ito, ang tinira ko na lang ay itong kuryente na wala siyang yung healthy pa yung tsura niya. Yung wala pa mga balat-balat o hindi pa siya na mga bruises. Okay. After ko may dugtong, no? So nag-testing na naman ako dito ng beeping sound sa kanyang output. So dapat ito siya walang beeping or kumbaga walang continuity pag dinugtong mo using continuity yung negative at saka positive terminal. So dito ako nag-test sa kanyang output. So makikita natin na wala na talaga. Hindi na gumagalaw yung multi-tester natin. So, sunod na ginawa ko dito, dinugtong ko yung pinagputulan ko kanina sa pag-testing. Ito. So, hindi na ako naghinang. Ang ginawa ko ay dinugtong ko lang siya. Tapos, binalutan ko siya ng insulator. Hindi na ako naghinang para mapabilis yung trabaho. Kasi okay naman na idugtong siya. Balutin na natin ng insulator.
Okay, here I am. I don't think so. Oh, After that, nag-double check ako ng kanyang voltage output. So ito na, okay na. Meron na lumalabas na 19 volts. So sunod na gagawin natin dito, babalutin natin din. Susubukan na natin i-charge. Okay? Bali, ito na pala yung charger na ating ginawa, no? Kailangan ko sa laboratory para matesting natin. So, ititesting natin dito sa kanyang laptop. Okay. Kung okay na ba? Okay. Mapapansin ninyo, umiksi yung kanyang kuryente, yung wire niya kasi pinutulan ko. Tinanggal ko yung may mga bruises, yung may mga sira-sira. Check natin. Okay, makikita ninyo yan dyan. Meron sa pusang ilaw. So, ibig sabihin, itong charger natin ay gumagana na po. Okay. Yan. Gumagana na siya. May ilaw. Okay. Okay. Turn on natin. Yan. Okay. Okay na po siya mga ma'am, sir. So, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, no? So, paki-like and subscribe po sa ating channel para ma-inspire tayo na gagawa pa ng mga content related sa mga ganitong issues. So, ito po ay Asus laptop. A laptop for teachers from DepEd. No? Issued last 2024. November 2024 po ito binigay. So, okay, thank you. Maraming salamat. God bless and ingat po lagi.